Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin ang energies ng inyong love life ngayong May 2026. General reading, pwede itong makarelate sa inyo, pwede hindi. Just take what resonates. Another reminder, I will not message you or follow you para mag-offer ng services. So mag-ingat kayo sa mga fake accounts and scammers. Kung gusto niyo ng private reading, just go to my website, mrqueenph.com, or you can book directly sa aking calendar, link on the description or sa comments section. Okay, Sagittarius, love life, anong energy ngayong May? Let's go. No exit. Nako, yung iba sa inyo, Sag, kayo ay trap sa isang relationship. Feeling mo, hindi ka pa makakaalis dyan. Maaring nasa sitwasyon ka parang paulit-ulit, infinite loop, cycle na ulit-ulit na nangyayari. Pwedeng yung iba sa inyo nasa toxic situation na even if gusto mong umalis, hindi ka makaalis dahil may pumipigil sa'yo na mga circumstances, no? Yung mga sitwasyon. Let's say for example lang naman, di naman mag-a-apply para sa lahat. Halimbawa, gusto mong iwanan yung person mo kasi may anak kayo. Or wala kang trabaho and sa kanya ka umaasa. So, nandun ka sa loop na paulit-ulit until, kumbaga magbabago lang yan, until mag-decide ka if you really want to be out of that relationship. Okay, meron ditong celebration. Some of you, maaring meron kayong isa-celebrate sa family. Merong handaan sa family, like yung person mo, birthday, o kaya ikaw, birthday mo. Sagittarius placements, of course. Maaring meron lang isa-celebrate within the family. Merong event. May achievement. Like, may na-achieve yung person mo, may na-achieve ka within the family. Ayan, may promotion kasi pala. So, maaring na-promote yung person mo, partner mo, or ikaw. This can also mean you are thinking about your relationship kung meron bang progress. Kung kayo ba ay umaangat, umuunlad. When I say progress, pagdating sa mga plano nyo, mga pangarap nyo para sa relasyon nyo, let's say, hindi pa kayo kasal ng person mo, iniisip mo, kailan ba kayo magpapakasal? O kaya naman, mag-boyfriend-girlfriend, iniisip mo, kailan siya mag-propose, or yung mga plano ninyo, like long-term, having your own child, or having your own house, properties. So, yun yung hinahanap mo ngayon. Okay? You have the Empress energy. Some of you are pregnant or may pregnancy. Ngayong May, ngayon, pregnant ka na. O kaya naman, sa May, malalaman mo you're pregnant. Some of you naman, syempre, hindi naman lahat nabubuntis. No? Baka ikaw yung nakabuntis. Ganyan. But, I also see this as you taking care of yourself. Okay? Lumabo siya. Ayan. Taking care of yourself. The Empress is about self-care, self-love. Okay? Meron ding realization. Judgment is about realizing what's good and what's not good for you. Kaya nandun ka sa reassessment na, ano ba, ito bang relationship na to ang gusto ko para sa sarili ko, para sa pamilya ko, para sa mga anak ko moving forward? Ayan no, a test of faith. You are being tested. Kasi pwedeng marami ka ng pinagdaanan sa relasyon na to. You've been through a lot. And ngayon, yung iba sa inyo nagtitiis. Kasi iniisip nyo na baka pag nagtiis kayo, eventually magiging worth it rin naman yung mga sacrifices ninyo. But some of you, hindi na kayo masaya. Some of you are discontented. It's either sa feelings mo with this person, or sa kung ano yung kaya niyang ibigay sa relationship, or the experience na meron ka sa relationship na to. Parang feeling mo, ay, kulang. Or
Bakit hindi na siya nagbabago for the better? Bakit parang hindi siya nagle-level up? You have the sun, definitely here, baby is coming for some of you. So if you are not yet ready, be careful. Pero kung ready ka na, then congrats. The sun is also about enlightenment. Okay? So maaaring magkakaroon ng certain drama in your relationship ngayong May na kung saan magsasabi kayo ng mga nararamdaman nyo sa isa't isa. Pwede magkakaroon ng trigger, may pag-uusap, and then eventually, maire-raise mo yung concerns mo with your person. Same with your person sa'yo, meron siyang mga masasabi rin about yung ano yung perception niya sa'yo towards the relationship. The Hangman, new perspective. So I think itong relationship na to is para siyang nagkakaroon ng exam sa buhay, no? Parang titingnan if you are fit for this journey, no? The Hangman is having a new perspective as well pagdating sa pakikipagrelasyon. Pwede kung dati okay lang na wala siyang pera, mga ganun. It doesn't have to be the exact way, no? But it's the energy na kung dati may mga tinotolerate ka sa person na to, na kahit ganito siya, may bisyo siya, o kaya may mga bagay na ayaw ko sa kanya, pero tinatanggap mo na lang. It's because you think na siya talaga yung para sa'yo. So you are now realizing if you really deserve it. Kung dine-deserve mo ba ang relasyon na ito. Oh, with the Queen of Swords here, some of you pwedeng magka-cut off ng connection, no, sa person that you're dealing with. If you feel like parang hindi ka naaasikaso or you feel na ikaw na lang yung nag-e-effort sa relationship, sa connection na to. Kasi mas ka na, strong. And maaring nagkaroon ka rin ng awakening about your relationship with your person, na bakit kailangan ikaw lang yung mag-a-adjust, bakit ikaw lang yung dapat mag-grow, bakit hindi siya. Okay? Lavish the one you love with personal attention and affection. I think ito yung gusto mo sa relationship, na merong kang nare-receive na attention, affection with your person. Pwede kasi hindi siya ganun ka-expressive sa nararamdaman niya, or pwede kasing, meron kasi mga, mga characteristics ng mga tao na iba yung way nila of showing love, 'di ba? Yung tinatawag na love language. So minsan, yung ina-expect natin na love language ng iba is different from what they really do. Okay? So have patience. Sabi dito, love is patient and kind always. So if you really want na mag-work tong relationship mo, I think you have to give it a chance. Kung kailangan kasi open mo open up mo sa person mo. Allow your feelings to surface and be accepted. Yes, magre-resurface yung feelings mo. How do you feel about your person? Ano kailangan yung i-work out sa relationship para ma-save yung relationship niyo? Okay? So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.